Sa Panginoon, ano? Bakit ba yung iba, no? Magpupuri sa Panginoon? Kala mo yung magpupuri, no? Matalang siya ang nag-iingat. Yes. Siya ang nagpapagaling. Yes. Siya ang nagpapakain. Yeah. Naniniwala ba kayo? Diyos nagpapakain sa atin? Yes. Ako naniniwala ang Diyos nagpapakain sa akin. Yeah. Sino naniniwala ang Diyos nagpapakain sa atin lahat? Amen. Yes. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itataas ang ngalan niya, ang lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Hindi siya nagkukulang. Sino sa inyo rito walang kinain ng hapunan kahapon? Hindi, totoo. Meron pa rin itong walang kinain kahapon ng hapunan. Wala no? Ito to. Meron pa rin ito. Bibigyan ko. Sa sakong bigas. Sino walang kinain kagabi? Yung wala siyang makain, walang pambili. Sino mo, totoo naman ng Diyos, hindi nagkukulang ano? So kung ang Diyos ay mabutit, hindi nagkukulang, abay napakasarap pasalamatan ng Diyos na nagbibigay sa atin ng ating pangangailangan sa araw-araw, ano? Isa pa. Napakabuti ng aking Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itataas ang ngalan niya, ang lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. God is good. Yes. Mga kapunan tayo. Teka muna, manalangin pa lang muna tayo. O Diyos na mabuti, salamat, ikaw ay tunay na napakabuti sa bawat isa sa amin. Hindi ka nagkukulang. Wala ni isa sa amin ang nagutom at walang makain pagkat ikaw ang siyang nagbibigay sa amin ng pagkain. Ng damit na aming isinusuot sa araw-araw, maging ng aming mga tinutulugang mga bahay at tahanan. Salamat Lord, at kung sino man ang wala pa sa lahat ng bagay na ito, lalo na ng tahanan, alam namin ikaw ang magkakalob nito sa bawat isa. Salamat po Ama sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Hallelujah. Nakaupo na tayo. Sarap magpasalamat sa Panginoon. Ano? Papasalamat pala ako sa Panginoon dahil kahapon, nung isang linggo, ako'y nakapamasyal. Eh, dapat lang mamasyal minsan-minsan. 30 years na akong halos minsan walang tulog sa kahanap buhay. Nung pinagpala ng Panginoon, may pamasahe, nakapamasyal ako raw sa tinatawag na Inglaterra. Inglaterra lang. Sa Europe, no, UK. At meron akong gustong ibahagi sa inyo raw na ako'y aking napansin. Talaga nakakalungkot. Ang dami rong simbahan, kalalaki. Sino nakarating na sa katedral doon sa Manila? Yung katedral doon? Manila Cathedral. No, nakita nyo, laki no? Malalaki pa ron. Kahit sa kaluminga. Tataas ng mga simbang kalalaki. Ang nakakalungkot, ilang tao lang ang nagsisimba. Ang karamihan ay ginawa na lang mga pasyalan. Wala nagsisimba. Mga 300, 400 years old na mga simbahan. Kalalaki. Karamihan hindi na, wala nang halaga sa kanila ang Diyos. Karamihan. Marami. Buti nga tayo rito, kada Monday, natututo tayo magpasalamat sa Panginoon, ano? Ano doon ang tao?
Umaga ang ating gabi, puro trabaho, 2, 3 trabaho, araw-araw, para lang mabuhay. God is good! Amen. Mas mabuti pa itong Bodega Church, ano? Marami nagpapasalamat sa Panginoon. Woo! Saan natin ang Bible natin? Saan ba yung huli natin pinag-aralan ng Karalinggo? No? Ang Panginoon ay may pinagaling. No, yung nakita, anong version, Rod? Yung nakita ng Panginoon naghihintay doon sa pusaw, pusaw sa tubig, sa lawa, yung may anghel na dumating ano? Basahin nga natin muna, Rod. Para tayo meron na. John 5. Pinagaling na Jesus ang lalaki. Pakibasa kayo, Tosen. Balikan natin konti. Pagkatapos nito, pumunta si Jesus sa Jerusalem upang dumalo sa isang pista ng mga Hudyo sa isang pintong bayan ng Jerusalem kung saan idinadaan ng mga tuta na may paliguan na ang tawag sa wikang Hebreo ay Bethesda. Sa paligid dito ay may 5 silungan kung saan nakahiga ang maraming may sakit, mga bulag, pilay at paralitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig dahil sa paminsan-minsan may isang anghel ng Diyos na bumababa at kinakalabaw ang tubig. Ang unang makalusong sa tubig pagkatapos maklagpan ng anghel ay gumagaling kahit ano pa ang kanyang sakit. May isang lalaki roon na 30 taon nang may sakit. Nakita ni Jesus ang lalaki na nakahiga roon at nalaman niyang matagal nito may sakit. Kaya tinanong siya ni Jesus, gusto mo bang gumaling? Sumagot ang may sakit, gusto ko po sana pero walang tumutulong sa aking lumusong sa tubig. Kapag minakalabaw na ito sa tuwing pupunta pa lang ako, nauunahan na ako ng iba. Sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka, buhatin mo ang higaan mo at lumakad. Agad na gumaling ang lalaki, binuhat niya ang higaan niya at lumakad. Amen. Naglakad yung isang taong pinagaling ng Panginoon. At nung sila'y muling magsalubong ng Panginoon, diyan pa rin yun yan, Jesus, yan natin, ano nangyari? Kasi hindi niya nakilala ang Panginoon nung siya pinagaling niya, no? Yeah. Alright. Ito what? Ayan. Diretso natin. Nangyari ito sa araw ng pamamahinga. Kaya sinabi ng mga pinuno ng mga Hudyo sa taong pinagaling, hindi ba't araw ng pamamahinga ngayon? Labag sa utusan ng pagbubuhat mo ng higaan. Pero sumagot siya, ang taong nagpagaling sa akin, ang nag-utos na buhatin ko ito at lumakad. Tinanong nila siya, sinong nag-utos sa iyong buhatin ang higaan mo at lumakad? Pero hindi nakilala ng lalaki kung sino nagpagaling sa kanya dahil nawala na si Jesus sa dami ng tao. Hindi nagtagal, nakita ni Jesus sa templo ang taong pinagaling niya at sinabihan, oh, magaling ka na ngayon. Huwag ka nang magkasala pa at baka mas masama pa ang mangyayari sa iyo. Hallelujah. Alam mo, merong pinagaling. Nung siya'y gumaling, nakita siya ng Panginoon muli. Ako'y naniniwala na walang aksidente sa Panginoon. Hindi yan aksidente na sila'y nagkita. Kundi talagang pinagpumuli siya ng Panginoon. At merong isang napakagandang mensahe ang Panginoon sa kanya. Nasabi ng Panginoon, oh, magaling ka na. No, sino dito ang nagkasakit na? Si Pastor Balindo, no, naputol na bali ang paa mo, no? Aksidente. Kabay naniniwala na ang Panginoon nang nagpagaling sa iyo. Kahit na aksidente, siyempre. Kasi kung walang pera pambayad, kahit doktor. So, ang Diyos pa rin kasi kahit nagpa-doktor ka, Diyos pa rin nagpagaling kasi ang Diyos ang nagkaloob ng pambayad. Sabi ng Panginoon, kung ikaw ay pinagaling, ang mensahe sa iyo ng Panginoon, oh, magaling ka na. Hindi ibig sabihin na nagkasala. Inexample ko kasi si Pastor. Hindi ibig sabihin na siya nagkasala kasi nagkasakit, ha? Hindi yan, ha? Ang ating pinag-uusapan ay ang Diyos ay kayang magpagaling kahit ano pa ang sakit mo. So, ang huli kong karanasan sa pagpapagaling, yung tatay, nanay. Kamusta si nanay pala? Tatay. Okay, matanda na kasi sila. Wala naman tao kasi hindi mamamatay. Pag nagpa-doktor ka, sigurado may sakit ka. Wala pa akong nakita nagpunta ng doktor na umuwi ka, ikaw na may wala sakit. Pinakamababa sakit bibigay sa'yo ng doktor, allergy. Pag hindi niya alam yung sakit mo, allergy lang kaya. Uwi ka na. Allergy. Nanay Pachi na. Pag nagpunta ka ng doktor, sigurado may sakit ka.
Ako ikay hindi makatulog eh. Nakaw, may insomnia ka. No? Asawa ko nga, marunong mag-doktor yan. So, ang point, kapag ikaw ay nagkasakit, no, meron akong kaibigan doktor, si Dr. Pimentel. Isang araw, sabi niya, Carolan, ako yung magpapa-opera ika. Inipo ko yung dito, yung kilikili, merong cyst, sabi ko. Papatanggal ko ika muna. Kapag yan, panalangin muna natin. Pagpunta na sa operating room, kinabukasan, wala yung operahin. Hindi nakita ng doktor. Doktor yun ha, si Dr. Pimentel. Pero hindi niya sinabi sa akin na gumaling. Wala akong kinalaman sa paggaling. Ang Diyos ang nagpapagaling. Tayo sinabi lang ng Panginoon na sino man ang may pananampalataya, sabi ng Panginoon, ipapatong ang kanyang kamay at bilang patunay na ikaw ay mananampalataya ni Kristo na nagpapagaling, sabi niya, ipapatong ang kamay sa may sakit. At ang may sakit ay gagaling, hindi sinabing ikaw ang magpapagaling, kundi bilang patunay na ikaw ay sumasampalataya na naniniwala kay Jesus na nagpapagaling, ang sabi ng salita ng Diyos, ikaw ay magpapatong ng kamay at ang may sakit ay gagaling. Di gumaling. Di niya sinabi na gumaling eh. After mga 3 months, tumawag sa akin, Carolan, meron nga akong pinsan. Kalalabas lang ika ng ospital, pinapauwi na ika ng doktor, cancer sa dugo. Pwede ba ikang ipag-pray over mo? Nung sinabi niya gano'n, palagay ko, sabi ko, palagay ko ito nung pinag-pray namin, gumaling. Kasi siya ay dating pare, dating seminarista, nag-aaral siya sa pagpapare. Hindi lang natuloy, naging doktor siya. Pinalangin tuloy, paralangin. Pag-uwi niya ng bahay, doon sa Bicol, tawag sa akin, brother, ikaw, ako ika, ang lakas ngayon. Ay, pilit na siya, pinagaling. Si Neneng, Neneng Ganda, na si Neneng Ganda. Retired na si Neneng Ganda, no? Nung, kasi umuwi kami doon sa, namiyanan ako mga 1 taon. Sabi ni Neneng Ganda, ako dinudubuhi ka ako, ilang linggo na, 2 linggo. Sabi ko, tayo panalangin. Tapos binasa ko sa kanya yung Panginoon na nagpapagaling, yung sa dinudubuhi gumaling. Sabi ko, basahin mo kaya na. Pag uwi mo ng bahay ka ako ngayong gabi, manalangin ka, sabi mo, Panginoon, pagalingin mo. Umaga. Sabi niya, hindi nila ako tinutugo. Masalamat ka sa Panginoon. Amen. Pero ako ba ikay pumunta sa doktor? Abay, syempre, pumunta. Patuktor ka. Oo, yan. Pero pa akong konting babaon sa'yo. Gumagaling. Wala tayong kinalaman doon. Wala tayong magic. Wala. Bilang mananampalataya, sabi ng Panginoon, ipatong mo yung kamay mo sa may sakit. Bilang patunay na ikaw nga ay mananampalataya. Ang may sakit gagaling. Yung mga anak ko, lahat ng anak ko, nung araw, wala naman akong pera kasi nung pang doktor. Wala akong anak na hospital. Ito na lang, malaki na si Abraham. Ako kaya, hospital. Ay, may pera ako eh. Hindi ako napapa-hospital. Sabi ng mga kamag-anak ni Kuya Edwin, nakaw, yung unang anak ko, si Mickey Merla, halos hindi nakawala ng sakit. Na buong mga doktor dito sa paligid na puntahan ko na, minsan pipila kami, mga pang 50 kami. Sabi ko, lakas ng kita nitong mga doktor na to. Sabi ng mga kamag-anak ni Kuya Edwin doon, dalahin mo na ikayang dito kay Mananawas, kay Tingkong, kay Ganan. Isip-isip ko, ano kung kahit mamatay itong anak ko na ito, hindi ko ito dadalhin sa albularyo. Mananawas. Magmula noon, sabi ng mga doktor, nahika yung anak mo. Walang hika, hindi ko tinatanggap eh. Pag may nagsalita sa inyo, may sakit kayo, huwag nyo tanggapin. Kasi pag tinanggap nyo yan, nako, ako ikay may ganito, may sakit. Talagang yan ay magiging iyo. Huwag mong tatanggapin kasi yung salita natin, yan may kapangyarihan yan. Kapangyarihan ng rebukein mo. Sabi ng Bible, rebuke. I-rebuke mo. Pag yan ay galing sa diablo, walang gagawin niya kundi umalis sa'yo. Sabi ng Panginoon doon sa kanyang pinagaling, kunwari si Gideon ang pinagaling,
Gumaling na si Gideon, ano? Nagsalubong, sabi rin nagsalubong, pero I believe na hindi sila aksidente nagsalubong. Talagang tinipan uli siya ng Panginoon para sabihin ng Panginoon sa kanya anong kanyang dapat gawin. Yeah. Sabi ng Panginoon sa kanya, oh, magaling ka na. No? Kasi 38 years siyang nakaupo doon sa ano eh. Yeah. Palinghado si Gideon eh. Dala-dala lagi yung balik, nakalupagi lagi ron. Yeah. Oh, ginasalubong ng Panginoon, magaling ka na. Ganun ang salita ng Panginoon na nakasasayang na. Ate, alin yung makasasayang. Hindi nagtagal narito ni Jesus sa templo ang taong pinagaling niya at sinabihan, o magaling ka na ngayon, huwag ka na magkasala pa at baka mas masama pa ang mangyayari sa iyo. Okay, narinig nyo ano? Sino nagkasakit na? Gumaling ka. Lolo, ikaw, nagkasakit ka ano? Magaling ka na. Pag ikaw ay magaling na, hindi ibig sabihin lahat ng sakit galing sa kasalanan. Pero maraming sakit galing sa kasalanan. Maraming sakit galing sa paggawa natin ng kasamaan o kasalanan. May doktor nga nagsasabi sa atin, yung sigarilyo, napakaraming sakit nakalagay doon sa ano eh. Sino naninigarilyo? Taas ang kamay, huwag mahiya. Ako dati ako naninigarilyo eh. Bet, ikaw naninigarilyo ka na. Ano nakalagay doon sa paketing gano'n? O, huwag ka maninigarilyo, mabubungi ka, yung cancer lalamunan mo, gano'n eh, ano? Punta ka sa doktor, sasabihin sa'yo, ano ko, yan na ikang sakit mo, nanggaling ka sa kainom mo ng alak, sa sigarilyo. Pag ikaw ay nagkasakit at ikaw ay magaling na, ang unang salita maririnig mo sa Panginoon, o magaling ka na. O, huwag ka na muling gumawa ng kasamaan na. Baka lalong mas malupit ang mangyari sa iyo. Hindi sinabi ng Panginoon na makakasakit ka uli eh. Sabi ng Panginoon dyan sa Tagalog, baka lalo pang mas matindi ang sakit na sapitin mo. So, sino sa inyo gusto magkasakit? Taas ang kamay. Ikaw kaya, Edwin? Bek, ikaw? Pag ikaw ay nagkasakit ng TB, hindi ka na makakapagtrabaho. Bibili ka gamot. Mahirapan ang kata. Ako nagkaroon ako ng TB eh. Kasi sigarilyo ko nung araw kasi isang ganyan akong sigarilyo, inom. Parang may piyesa malalaglag sa aking katawan eh. No? Sino nagkaroon na ng TB? Oh, dami ano kasi nung araw, yan ang number 1 sakit dito sa Pilipinas. Wala yung gamot nung araw. Ngayon meron eh. Parang may malalaglag na piyesa. Parang pula sa duyan eh. Parang may mahuhulog na bituka sa. Pag ikaw ay nagkasakit, halimbawa, na-stroke ka, hindi ka na makakapagtrabaho, aalagaan ka pa ng pamilya mo, bibilin pa ng gamot, at napakarami mong piperwisyo ng tao. Sabi ng Panginoon, pag ikaw ay magaling na, sino sa inyo magaling, walang sakit, taas ang kamay. Sabi ng Panginoon, huwag ka na gumawa ng kasamaan, ng kasalanan. Baka may mas malalo pang matinding sakit ang dumapo sa iyo. Pero tayo naintindihan? Yeah. Amen. Ang Panginoon ay nagpapagaling. Luke chapter 5. Yes, so, saan pakibasa mo nga? Yung may ketong, tama ba yan? Yung Mateo chapter 5 yata ito. 10:17. Sige, pakibasa mo kaya Soder. May nasalubong siyang 10 ketongin. Tsaka sa Lucas chapter 5. John chapter 5, yun na sa'yo. John chapter 5. Yun ang binasa na natin, John chapter 5. Ito. Ito, 10 ketongin, basahin ko. Sa Luke 17 to, verse 11. Sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, dumaan siya sa hangganan ng Galilea at Samaria. Na pumasok siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 lalaking may malubhang sakit sa balat o ketong. Tumayo lang sila sa malayo at sumigaw kay Jesus, Panginoong Jesus, mahabag umaawa kayo sa amin. Nang makita sila ni Jesus, sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa mga pari at magpatingin sa kanila. At habang naglalakad sila, gumaling sila sa kanilang sakit. Nang makita ng isa sa kanila, habang naglalakad sila, ay gumaling sila sa kanilang sakit. Walang hokus-pokus na gina. Hindi katulad ngayon na sino yung may sakit, lapit kayo rito.
okay naman yun, wala namang problema ron. Pero ang Panginoon, kaya niya magpagaling kahit walang hokus-pokus, salita lang. Ano sabi niya, Jose? Habang sila ay naglalakad, gumaling sila sa kanilang sakit. pero meron siyang ginawa, may 10 may ginawa, ano kay Jose? Sumigaw sila, mahabag sila. Kasi ang Panginoon ay lumalakad. Ang Panginoon kasi, nung siya ay nangangaral, naglalakad siya sa mga nayon-nayon, wala namang kotse pa nung araw. No? Kaya ang Bible, pag yan ay binasa mo, na ang isip mo ay panahon ngayon, di mo yan maintindihan eh. Yeah. Nung panahon na yan, kalimitan ang pagta-travel ay lakad. Yeah. Kung ikaw naman eh, siguro eh, gusto mo nang meron kang kabayo, maaaring may kabayo, kamelyo. Habang naglalakad ang Panginoon, kasi nangangaral na ang Panginoon yan eh. Buong Israel na, nililibot na ng Panginoon kasi 3 taon yung kanyang panahon para siya mangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Yes. Habang sila pupunta doon sa kabilang baryo, merong 10, may ketong. Yung ketong, nung panahon na yan, wala yung gamot ng Nanay Pachi, no? Yeah. Pag ikaw ay nagkaroon ng ketong, palalabasin ka sa bayan, hindi ka pwedeng pumasok. O kaya lalagyan ka ng kalembang, kasi kailangan eh, may naririnig kasi nakakahawa. Lalagyan ka ng kalembang siguro sa paa o ano. Maaring itong 10 na to, ayaw nilang lumapit sa mga naglalakad kasi nga ay bawal eh, nakakahawa eh. Nagsisigaw lang sila, maaaring naglalakad dyan, Panginoon, papunta doon sa isang bayan, may sigaw eh. Maawa po. Ano sabi, Panginoon? Ano sabi? Sinulubog siya na 10 lalaki may malubang sa balat. Tumayo lang sila sa malayo at sumigaw kay Jesus. Panginoong Jesus, maawa po kayo sa amin. Tumayo lang sila sa malayo at sumigaw. Yeah. Panginoong Jesus, maawa po kayo sa amin. Dalo, humingi ng awa. Ano kayo sa inyo? Kasi yung awa, libre yung binibigay ng Panginoon eh. Kung ikaw ay hingi. Yeah. Awa ka. At ano sabi ng Panginoon? Tumayo kayo at magpakita kayo sa mga pari. Magpasuri kayo habang sila lumalakad. Magpasuri kayo kasi yung walang doktor nung araw ang tinatawag na doktor, yung mga pari. Sabi ng Panginoon, sige punta na kayo sa mga doktor, sa pari at kayo magpa-check up. At habang sila ay papunta roon, Gumaling sila. silang lahat ay gumaling. Iyon. Yeah. Wala kahit isang hindi gumaling. Ano? Bakit? Eh, kasi magkakasama sila, pinuntahan nila ang Panginoon, naghahanap sila ng solusyon sa kanilang problema. Eh. Alam niyo ba na ang Panginoon, walang problema na hindi kayang lutasin? Kahit pera. Wala kayo, kahit salapi. Kasi sa panahon ngayon, ang pera, eh, pag wala kang pera, hindi ka mabubuhay. Eh doon nga sa pinuntahan ko, hindi ka makakaihi pag wala kang pera. Eh. Buwabayad ka pa eh. Ewan ko dito sa atin, pwede mo saksak ng tubo mo doon, kahit saan kakahihi ka doon. Kailangan may pera ka. Pagbayad mo sa iihiyan mo, tanya, papapayad ka. Pupo ka. Bayad ka, hindi pwede libre. Kulong ka. Hindi ka may mihiga kung saan-saan. Yeah. Anong ginawa? Sabi ng Panginoon, ano sinabi sa kanila ng Panginoon? Sige! Patingin kayo. Magpa-check up na kayo. Tino, walang kakus-pokus ang Panginoon pag napagaling. Abra-kadabra! Magaling ka na! Wala! Yeah. No? Pero kailangan meron kang gagawin eh. Ang Panginoon wala siyang pinagaling na walang ginawa. Yeah. Walang pinagaling ang Panginoon na yung taong pinagaling niya walang ginawa. Merong gumaling nasa malayo pero may kamag-anak na nagpunta. Yes. Para siya pagalingin. May pananampalatayang gumagana. Yeah. Sabi ng Panginoon, sige, humayo na kayo, magpa-check up na kayo sa doktor. Very simple eh, no? Wala. At habang sila ay naglalakad, silang lahat ay gumaling. Okay, nung gumaling na sila, merong isa, napansin niya, nawala na yung aking ketong. Yeah. Yung isa bumalik. Anong ginawa nung isa kay Jose? Nang makita ng isa sa kanila na magaling na siya, bumalik siya kay Jesus at nagsisigawan ng papuri sa Diyos. Nung makita nung isa na siya'y magaling na, siya'y bumalik at nagsisigaw ng pasasalamat at pagpupuri sa Panginoon. Yes. Nandiyan na, nagpasalamat ano? Merong isa laging iniintay ang Panginoon. Ano yun? Pasalamat. Yeah. Kasi yung pagpapasalamat, napakaraming himala na gagawa yan. Amen. Ang Panginoon, nagpapakain ng libo-libo, wala siyang ginagawang magic-magic eh. Tataas lang niya sa Diyos, papasalamat. Salamat.
Kapamigay na nga, nagmimiracle na, dumadami na. Alam niyo ba, buhay ko, wala nang ako mga kilala sa Panginoon. Napasalamat ako, Panginoon. Tignan niyo ang lahat ng bagay gawin ko, magkakaroon ng himala. Gawin niyo yan, pasalamat ko sa Panginoon. Yeah. Gagawa at gagawa at gagawa ang Diyos ng mga himala. Ibig sabihin ng himala, hindi mo alam paano nangyayari. Hindi mo mapaliwanag. May nangyayaring himala. So, maraming tao na naniniwala dyan eh. Ala, sinora-onor, himala. Pag ikaw ay natutong magpasalamat sa Diyos, sigurado may mangyayari sa buhay mo. Bago ka umalis sa mundong ito, sigurado. Marami naman sasaksi ng himala sa buhay mo. Tinan mo sige sa tricycle boy, pero alam niyo yung suot na yan, 10,000 pesos halaga yan. Mahigit pa siguro. Oo. Tatak yan. Main Street. Kasi yung anak niya ni Kuya Soseng, top notcher yan sa lahat ng anak niya, puro napakagagaling kahuhusay. Yung isa nasa Petron, yung isa nasa Dubai, sa isang tindahan ng kamamahal ng mga damit, 20,000, 30,000 na halaga. Pagka merong yung empleyado, biling bigay. Kaya puro mga imported. Kasi walang damit, sabi nyo kay Kuya Soseng, imported. Papatos, no? Minsan niya, sabi, dito maniga sa akin eh. Sabi ka, bibigay mo sa akin, malit pa ako. Thailand lang. Tignan nyo, ka-bless natin lahat, no? Every Monday, nakakarinig tayo ng salita ng Diyos. Tignan nyo yung Bible ko na yan, no? Lahat ng bansa puntahan ko, kasama ko yan. Bible mo na yan, hindi ako naalis nang wala yan sa... Lagi ka may bag. Alam nyo kung ano laman ng bag ko, lagi kong kasama. Ang aking pastol. Yes. Ang Panginoon ang aking pastol. Yes. Hindi ka magkukulang. Hindi ako nagkukulang. Yes. Napaka natin ang Panginoon. Ang Panginoon ang aking pastol. Hindi ako magkukulang. Yes. Basahin natin Unang Korinto 15. Yes. Okay. Basahin mo nga Kuya Soseng. Mga kapatid, nais kong ipaalala sa inyo ang magandang balita na ipinangangaral ko sa inyo. Ito ang aral na inyong tinanggap at hanggang ngayon ay pinaninindigan ninyo. Amen! Sa pamamagitan Verse kaya Kuya Soseng. 1 and 2, 1 Corinthians 15. Sa pamamagitan nito'y maliligtas kayo kung pangahawakan ninyong mabuti ang pinapangaral ko, maliban na lamang kung hindi talaga tunay ang inyong pagsampalataya. Sapagkat ibinibigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na ibinigay sa akin, na si Kristo'y namatay upang iligtas tayo. Upang iligtas tayo. Nilibing siya, muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan. Amen. Ano nyo, no? Yan ang pinakamahalagang aral na binigay ni Apostol Pablo. Yeah. Na dapat laging nasa ating isip. Bakit? Sabi ng Panginoon, kapag ang aking mga salita ay nanatili sa inyo, no? Sabi ng Panginoon, kahit ikaw ay mamatay, ikaw ay muli kong bubuhayin. At ang sino mang nabubuhay ngayon na sumasampalataya sa akin, sabi ng Panginoon, hindi ka na mamamatay, Pachi. Yeah. Sino naniniwala hindi ka na mamamatay? Yes. Hindi physical ha, hindi physical yon. Yeah. Spiritual. Kapag ikaw ay binigyan ng Diyos ng buhay sa Espiritu, basahin mo nga kayo, Soseng. Okay. Sa 25, sinabi ni Jesus sa kanya, ako ang bumubuhay sa mga namatay at ako rin ang nagbibigay buhay. Ang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. Ang sumasampalataya kay Jesus, Yes. kahit mamatay ang iyong physical na katawan, Yeah. ikaw ay muling mabubuhay. At ang sino mang nabubuhay ngayon na sumasampalataya kay Jesus, Ay hindi mamamatay kailanman. hindi ka na mamamatay kailanman. Yung spiritual mong katawan. Yes. Right.
Tayo ay mga nilalang na espiritu. Amen. No? Sino naniniwala tayo nilalang na espiritu? Yes. Tayo'y mga nilalang na espiritu, hindi lamang tayo katawan. Yes. Tayo'y mga nilalang na espiritu.